una sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya ng pagkikita natin dito. Actually ho, nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po'y talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon no, may karagdagan na 4 na kasama natin, papakilala mamaya ni Atty. Levy Baligod, at mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA. Ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasarap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya ho, yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataong to, nais ko lang kilalanin, Attorney Harold Respicio, halika rito. Sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakaalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito.
individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasamang to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levy Baligod. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita nyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang imbitasyon, pero alas 2 na ay wala pa sila at naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganun na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4 ay hiningi ni Senator affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na ibinahagi nila sa akin. So, pwede po bang magsalita muna sila? O tuloy lang? Sige. So, 4 o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating... Attorney Levy, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige lang. Sige. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no?
at doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin sa... Bali kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss ESI, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan. Unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasagay po sa akin yung 2 EA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7. Na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron poong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas ilitan. Mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman Charles Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon, then kami, andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po noon, si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim
Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martik yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martik yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Tisay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng handkerry na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Okay. Ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen may mga pictures na ipe-present. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, baka i-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So, kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wops? Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Makasasa Wopan, Pilipino, nasa wastong gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkat pumasok ako sa perbarong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming regular na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng
message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong Hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yon sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolontati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor. Papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic, at nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari, wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon pa po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Saldi lang daw po ang meron doon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po. yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled
equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MADSI. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh. Di malinaw. Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Saldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Sino to? General Santos. Sino to? Si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. Okay. At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Klaro ko lang ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo, sir. Nasaan na siya ngayon? Sa ngayon po, sir, hindi ko po alam, sir, kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pagka-usap sa kanya, nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap. Next. Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan, yan. Sa ano yun po, sir, sa townhouse po. Unit 8 and 9. Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong Okay. Hello. Hello, sir. Ako si Rene Boy Julian, sir. Ako po yan, sir, at
nakasama ko yan, sir, si Tap Orly Gutesa. Nandun kami sa, sa Baudi, Masinloc. May meeting naman noon, sir, sa nasign kasi ako noon, sir, kay BRP, kung tawagin si Boss Bernard Peralta. Yun yung mga PR ng mga congressman, saka senador. Yan po Okay. yung nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Gutesa. Okay. So ito yung patunay na kasama nyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito Yes, yung sir. litrato. Yes, sir. Cellphone ko kasi yan, sir, eh. Yung Okay. yan, sir. Next. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa EDSA Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadjao. Then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun na po, maraming salamat. Thank you. Oh, ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po. Atas, nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir, eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Next. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator. Sa Setadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Setadines, Makati. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Yung tatlo. Yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Malala mo kung anong year to? 2023 po. December din. Next. Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Tiksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuhaan na picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka ditong kasama mo sa security? Yes, sir. Si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po. Next. Yan naman po, mayroon po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko, sir, na sa mga 7 sila, 8, sir, na investigator po na dumating. Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama. Yes, sir. Araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes, sir. Kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon, sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon.
Ano to, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maidas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ini-interview, sir, yung mga witness na pinapadala po ni Senador Trillanes at sila po nag-iimbestiga po. Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan, sir. Year ano na to, sir? Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo. Year ano na to, sir? 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tap Galapon, si Sarge Balderrama po. Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya. Sir, actually, maraming mga investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, sir. Pagkatapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito. Sa makatwid, yung una, December, eto 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po. Sa bawat dating, mga 7. Yung ICC po is dumadating po 5. Tapos papalit-palit na po sila bago. Iba naman ng grupo na investigator. Ito ang Maidas. Hotel pa to ni Saldi nung panahong yan. Yes, sir. Yan rin po yung kasama po yan, karugtong po yan ng sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno nakasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir, papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya nung time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan, pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay. Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo, nag-meeting dito. Sa Maidas. Yes, sir. Sa Maidas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, sir. Correction, sir. Dito sa Maidas, sir, puro witness lang po ang witness lang. witness lang ka meeting nila, sir. Yes, sir. Alas kadalasan lahat, mga pulis po yun. Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan sa dami ng miniting ng ICC. Halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maidas, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then pagka natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin. Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Presidential, top floor. Hindi ko nakuhaanan, sir, Okay.
Balik muna, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng kuwan, ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya hinahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Okay. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor, kasama yung mga ICC investigator po. Nare-recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may... General Katapang. General Katapang siguro, sir, yung one. Kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, police active police po yan. Sino siya? Si Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So, active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to? Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Next. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge? Yan po sir yung minsan sir na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ito ang isa sa mga, ito ang parating yung gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Oh, minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses nyung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge? Yes, sir. Ilang beses sa public balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Next. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So, delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik. Ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir na minsan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang pulis na pag dumating ang insidente na may maninitang pulis sa inyo, pulis ang haharap. Sir, actually may kasama kaming active na pulis. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So, sila yung, pag na-check kayo ng pulis, sila yung kumakausap sa kapwa-pulis. Tama? Actually, sir, wala naman sumisita sa Wala amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali
Kung sakali lang. Yes, sir. Pasakali na. Yun ang trabaho ng pulis. Yes, sir. Oh, so, Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong... Ayan, go. Sarge? Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Ninawin mo para nabubulo. Ano, kaninong bahay to? Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Hello. Sir, yan. Ako na, sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Si Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159th Street, corner Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Iyan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung gumawa niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung gumawa niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung... Isa-isa. Ang kasama mo, Si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. Kayong dalawa nag-advance, si Sarge Sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan. Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo ang pangalan nila? Nung dalawang kasama? Kilala ko po yan sila, sir. Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay, Gordon. meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Chis, ilang maleta yung unang dineliver nyo? Ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge. O nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size. Iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang, naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam nyo. sa participation Okay. ko. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang kwan, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan, sir, yung backup na, sir, na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera, sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero, sir. Next. Sinong magpapaliwanag dito?
Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng MADSI, sir. Nang? MADSI, na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po, sir, yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sinong kumuha dito? Yan, sir, yung nung time na yun, sir, na nalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na malitang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large, sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan, sir, pag large. Next. Sinong mag... Bahay po yan ni... Lolo. Bahay po, sir, ni ni Ma'am Kimbo, Stella Kimbo. Doon sa may Chirapuran po, sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni... yung secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiahe. Opo, sir. Staff ni ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Ano to? Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, McKinley Road po. Ito? Yes, sir. Kanino? Portito, McKinley Road. Sa loob po yan ng bahay, sir. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito? Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir. Sino ang Hanggang 50. sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Yung mayordoman niya, sir, si Ate Jocelyn. Siya lang. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Yes, sir. Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na. Nasa Next. telepono. O yan. Ano tong picture na to? Kuha ng Sarge? kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Ah, Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinagpicturean yan, nakasipkip na po. Kay attorney po. saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Doon din sa Misibis Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo? Negative knowledge ako dyan, sir. Pero usually, pagka chinaper, Pag chinapper, sir, usually pupunta po ng Bicol. next. Yan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. Ayan.
Madsi pa rin yan, sir. Yan yun na bago picturean. Ilan lang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi? Sir, pagkakalam to, 3. 3. Aeroplano, Isa, sir. Yung gumagana, 2, isa po sira po. Next. So ito, normal delivery din to. Ganyan. Yes, sir. Yes, sir. Next. Next. Yan, ano to? Kasama din yan, sir, doon sa pag-picture kanina ng marami. Pagbabalan po yan, sir. Saan to? Sa Manila? Sa entrance din, sir, ng Madsi. Papasok to bale. Yes, sir. Pakarga pa lang. O, next. Ayan. Next. Eto, karga ulit to. Kasama din yan, sir. Next. Yan, katulad niyan, sino tong mga taong nakatayo? Empleyado yun ng Madsi yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi sa sobrang dami, sir. Pero kayo talaga naglo-load. Yes, sir. O, next. Oh, ito yung pagkikilo. Yes, sir. Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki? $10 to 15, sir. 2 chopper yan, sir. So, kung sobra, hatiin nila, sir. O, next. Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Etong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead. Bali, yung doon po, sir, sa Bicol, sir, 6 na buwan ako doon, sir. Kasi doon, sir, 3 kami nagbabantay doon, sir, ng mga malitang pera. Isang buwan duty namin doon, sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon, sir, 2 beses ako, sir, naka-receive ng, bali, 4 na ban, sir. Mga nasa 30 plus, 40, sir, na malita, sir. Next. Ayan, yan, pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan, ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, Sarge. Mostly, sir, walang mang security na ano yan. Pagdating doon sa may, sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan, sir. Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede. Pwede, sir, kung gusto Hindi niyo. makikita. O, next. Balik lang konti, Katulad to, ang laki nito, Ilan ang laman nito? Yan ang large, sir, na 50 to 70 ang laman. 50 to 70 million. Next. Pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina? Yes, sir. Parehas lang yan, sir. Okay. Ito. Sinong maaari magkwento tungkol dito? Ako, sir. Okay. Tayo ka para marinig kanila. Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni... Ano lang yung mic yan. Sa bahay po ni dating Speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba nandito.
Pero yung wala, babanggitin ko po. Bali, kasama ko dyan si Lapit mo yun. Lubin Badilla, Marlon Sherwintan, at saka si Mario Sumait. At saka yung isang driver namin, si Ranji Paga. Ano yun lang natin, klaro natin ha, bahay ni, Dating speaker, sir, si Martin Romualdez po. saan parte ng bahayan? Number 42, McKinley, North Forbes Park, sir. Okay, sino yung nakaasul? Si John Paul Estrada, sir. Sino naman yung nakaitim? Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung nakaitim, nandyan na po siya, sir, nag-antay sa bahay ni dating speaker. Sa makatuwid, yung nakaitim, tao mismo ni speaker. Yes, sir. Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta? Pinaka mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok. Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan. Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan? Bale, nung time ko po, sir, isang beses lang po. Pero sa, di ba may group chat kayo? Yes, May sir. speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan? Bale, sa isang linggo, sir, 3 beses or 4. Tapos ganyan na lang ang bilangan. Opo, sir. May nagre-receive. Mayroon po, sir, yung naka-item, sir, yung kalbo na yan, sir. Ibig sabihin, yung natanggap niya, paano malalaman? Bale, yung naka-item, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir. Etong nakaitim at si Jan. Opo, sir. Sino pang kasama dito? Bale, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-item, sir, si, yung kausap ni Paul, John Paul, may receiving copy. Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At nangyayari daw ho to, 3 beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito. So, bali po ang nangyari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, Unit 56 sa CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Sarge. Assalamualaikum. Ako po, isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali, yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok sa entrance, may guard. Pagpasok ganyan, may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa deliver po. Salam. Thank you. May gusto pa bang idagdag? Next tayo. Ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge? Nare-recall ninyo? Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir. Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo. Yes, sir. Tao siya ni speaker. Yes, sir. Hindi siya military. Hindi po, sir. Civilian. Ano tong picture na to? Kanino to?
Ako po nung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila. Okay. Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sa yote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Okay. Doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako, sir, ko sa dyan, sir, nakasaksi ako isang beses. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga lang yun, sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang pagbilang, sir, yung 1M, naka-lastigo siya, nakatali. Yung pagbilang sa by 1M. Sa isang malita, sir, mga 40 to 50 ang ilalagay. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa. Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. Okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, meron din po, sir, minsan nanggagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated. Diyan sa may Tech-Tite Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila, Boss Saldico. So, ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, tandaan ko yung nag-deliver doon sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon,
nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So, okay. Magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo, bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? Then, from there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami diyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng diyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka maplat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number noon, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin doon sa picture, no? Yung kanina, ayan. Ano to? Dami Paki-describe kahit sino. Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng SunWest Corporation po. Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, hindi kami kumuha nun nagbibilang. Sir. Paldo sana kami ngayon, sir. Ayan, saan to? Tectite office din yan, sir.
Tektite pa rin. Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tektite, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, na nagkuha. Ah, Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. next. Tore, oh. Ito yung concert. Tayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico? No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting? Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas? Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa? Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir, tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamon niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Next.
Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan nga, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan sir regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po niyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Baupan po sir ay iPhone 16. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po sila si Sarge Baupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. Sa tingin nyo, kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal. Kasi importante ho yun. Magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, dyan sa may Alpaland Building, dyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, dyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, 1, 2 maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang maleta. Pinakamababa. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng
DepEd. Then doon mismo sa likod ng land bank, sir, doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir. Minamaleta ng land bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Etong dalawang babae na kanina? Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasakasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng 2 maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung 2 staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, 2 empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na Yung maleta? Yung maleta ng pera. So ito, dala nyo na yung maleta. Dala namin yung maleta, sir, empty yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pakila, sir. Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then, okay. paglabas, Puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue dun sa harapan mismo. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, Meralco Avenue. Dyan. 2 maleta rin yun, sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si Mayan de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maliit ang pera. So, base sa mga testimonial ninyo, so iisa ang napatunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak ng ledger? Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang Yes. mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay po. Tiksay, Pati yung siya mga receiving copy po. siya may receiving copy. Yes po. So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon? Sa opisina, sir, dyan sa TechTide, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan. So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV. Yes, sir. Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturean ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama? Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po. So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico. Yes, sir. Yung talagang yun po, reporting po namin, sir. So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama?
Tama po. So, ito yung kinatatakutan nila. Rani. Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, no? Si Jude. Si Cheese. Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Marami dito sa affidavit, marami. Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit. No? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi nung unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? Sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay, Yes po, sir. sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes Okay. po, sir. Matandaan mo gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong, sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marios. Yes Okay. po, sir. Sige. Sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino yung mga nandun? During, yan, sir, bali, dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security agent po ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Golf 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaksyon niyan, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? 2 medium, 2 medium size? yes po, sir, yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir. Singit ko lang, Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba pong kasama ko ata, sir. Hindi, na-testify na dati yung 2 at saka 6 sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan? Saang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung Sige. nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang doon sa loob. Mag-a-approve. Okay. Jen, follow up ko lang, kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACT-CIS. Ang opisina ng ACT-CIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marios Restaurant. Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit dun sa Circle. So, andito lang yung Marios, kaya ganon. Okay. Alam mo ba, kung alam mo,
Medium size, estimate, mga magkano laman ng maleta na yon? Sir, yung medium size po, sir, ay estimated po yun, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa po, sir. 40 to 50 million. Okay. Yes po, sir. Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo, dahil hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Anong dineliver mo kay George Garcia? Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim. Isang hand carry na kulay itim? Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po. Mga magkano laman nun? Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Mark Tiksay, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir. 10 million? Yes po, sir. Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia? Yun lang po, sir. One time? One time lang po, sir. 10 million dun sa parang bag? Yes po, sir. Saan nangyari ito? Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir. Sa Makati? Yes po, sir. Kung matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo? Yung driver niya po ata yung, sir, yung nag-receive ng hand carry bag, sir. Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon? Yes po, sir. Yes po, sir. Bakit mo alam na si George Garcia yon? Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir. Kilala mo sa mukha? Yes po, sir. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasahan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Yes, magandang hapon po. Bali, ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita, ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prologue QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Ulitin ko po, huwag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi nabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery niya lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil
Every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng, ano na yan, ng PR. Small size na paper bag. Ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate eh. Minsan dito sa DWIZ building, City States, sa Shaw Boulevard. Istasyon ko yun ah. Buti na lang, wala na ako ron. Sige, Sarge. Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit niyo, sundan ko yung kay Kong Mike. Nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo. Meron. Meron, sir. Meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, base sa inyong affidavit at saka doon sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay. No? Paumanhin muna. Maraming salamat, Attorney Levy. So salamat. So na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. Sige. Hindi muna sila magsasalita. So salamat, Kong Mike. Thank you. Next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 40